Sa laban na ito, muling pinatunayan ni Li Yunxiao kung bakit siya kinakatakutan ng lahat. Habang kaharap niya ang napakalaking Earth Beast, kampante ang kalaban na kayang lunukin si Yunxiao gamit ang kanilang Earth Element power. Kasama pa nito ang matandang cultivator na si Old Yuan na umaasa sa kanyang malakas na Earth Martial Techniques. Biglang umatake si Old Yuan, pinakawalan ng isang napakalakas na energy strike mula sa itaas. Isang earth-based attack na kayang durugin ang kahit sinong cultivator. Pero si Li Yunxiao, hindi man lang gumalaw. Sa isang iglap, sinalubong niya ang attack at isang simpleng galaw, isang sipa, agad niyang pinabagsak ang kalaban. Doon pa lang halata nang hindi sila magka-level. Habang lumalala ang sitwasyon, naglabas si Li Yunxiao ng kanyang domain power. Biglang nagbago ang buong battlefield. Lumabas ang ginintuang domain at umikot ang napakalakas na energy formation sa paligid. Ang earth element na ginagamit ni Old Yuan ay parang nawalan ng silbi sa harap ni Yunxiao. Saad pa ni Li Yunxiao, nagmamayabang ka pa sa harap ko gamit ang mga earth attribute martial skills na iyan. Kasunod nito, ginamit niya ang mas matinding teknik. Bumagsak ang napakaraming giant earth pillars mula sa langit habang umiikot ang domain energy. Pinipiga ang buong area. Hindi na makagalaw si Old Yuan at ang kanyang beast dahil sa sobrang pressure. Dito na tuluyang natakot ang matanda. Naramdaman niya ang tunay na lakas ng isang domain master at doon niya na-realize wala siyang laban kay Li Yunxiao. Inilabas ni Li Yunxiao ang kanyang mga flying swords at nagulat pa siya. Sa kanyang sarili, matagal-tagal na rin niyang hindi pinapansin si matandang Yuan. Hindi niya akalaing may siyam na pala ang matandang iyon. Matapos ipakita ni Li Yunxiao ang kanyang siyam na rank 9 profound artifacts, biglang nagbago ang langit, bumagsak ang lightning tribulation. Nagulat sina Old Yuan. Rank 9 tribulation, lahat ng yun, siyam? Doon nila napagtanto na hindi lang basta malakas si Li Yunxiao, monstrous level na artifacts niya. Habang nawawala na ang kumpiyansa ng kalaban, biglang nagmakaawa ang isang disciple ng Beiming family na huwag siyang patayin. Ang kanyang ama ay si Beiming Si at ang kanyang nakatatandang kapatid ay si Beiming Laifeng. Akala niya matatakot si Yunxiao sa pangalan ng pamilya niya. Pero tumingin lang si Li Yunxiao, walang emosyon. Saad pa ni Yunxiao na akala niya core disciple lang ito ng Beiming family. Pero kung ganun ito ka-core, mas lalo niyang hindi hayaang mabuhay pa. Sinubukan pang lumaban ng disciple, sabay sigaw. Kung papatayin mo ako, hindi ka palalampasin ng pamilya ko. Pero para kay Yunxiao, wala itong halaga. Lumipad siya sa ere at isang mabilis na atake ang pinakawalan. Sumugod din ang Earth Beast at si Old Yuan para iligtas ang bata. Sa gitna ng kaguluhan, sumigaw ang halimaw na tagapagtanggol. Yang Master, mauna ka na, tumakas ka. Sumagot ang batang Master at nagpasalamat ito kay Protector Ugly. Agad siyang tumakas, iniwan ang kanyang tagapagtanggol bilang panangga. Sa isip ng halimaw, kung mamamatay ang Young Master, papatayin din siya ng sect. Kaya kailangan niya siyang iligtas kahit mamatay siya. Pero bago tuluyang makatakas ang batang Master, sumigaw pa siya kay Li Yunxiao. Sa loob ng 2 araw, may gathering of heroes sa Clear Bright Moon Pavilion. Kung may lakas ka ng loob, pumunta ka, ipapaharap ko sa'yo ang kapatid ko na si Beiming Laifeng. Sumugod si Li Yunxiao mula sa ere, dala ang kanyang espada, sinamahan ng naglalagablab na kidlat. Sa puntong ito, desperado na si Protector Ugly. Sumigaw siya, kung hahadlangan mo ang daan ng buhay ko, mamamatay ka rin. At buong lakas siyang sumugod, ginamit ang lahat ng natitirang power niya para harangin ang mga espada ni Li Yunxiao. Sa itaas ng langit, sabay-sabay na bumagsak ang lightning swords, parang hatol ng langit mismo. Si Li Yunxiao ay kalmado lang. Saad pa nito na ito ay perfect timing, sayang gamitin sa Martial Supreme, pero bagay ito bilang test subject. Sunod-sunod na atake, bumagsak ang isang napakalaking lightning sword. Sinubukan itong harangin ni Protector Ugly pero tuluyan siyang na-overwhelm. Sunod-sunod na tumama ang mga espada, wala nang matakbuhan, nabasag ang depensa niya. Habang bumabagsak sa katawan ng Protector, tahimik lang si Li Yunxiao. Hawak ang kanyang espada, walang emosyon. Sa isip niya, masyadong malaki ang gulo na ito. Kailangan niya na itong tapusin agad bago makarating ang Imperial Guard ng Red Moon City. Pagkatapos patayin ni Li Yunxiao si Protector Ugly, sinubukan nitong habulin ang batang Master. Agad sumigaw si Li Yunxiao, pupunta ako sa Gathering of Heroes. Pero basura tulad mo, hindi dapat. Halata ang takot sa mukha ng Young Master. Biglang sumugod si Li Yunxiao, isang mabilis na atake. Hindi man lang niya pinatapos magsalita ang kalaban, diretso agad sa execution.
Habang nahati ang kalaban sa ere, sinabi nito na, manatili ka rito magpakailanman. Walang emosyon, walang awa. Binaling ni Li Yunxiao ang atensyon sa isa pang kalaban. Ang isang lalaki, halos mabaliw at di makapaniwala sa nasaksihan. Napatanong ito, pinatay mo talaga siya? Yang master pa ng Beiming family yun. Pero agad namang sumagot si Li Yunxiao. Gusto niya akong patayin. Bakit hindi ko siya papatayin? Kahit yung matanda ng Beiming ang dumating, mamamatay din. Agad na sumagot ang lalaki. Pero sa pagpatay mo kaniya, hinahatulan mo na rin ang sarili mo sa kamatayan. Pero para kay Li Yunxiao, wala siyang kinakatatakutan kahit malaking klan pa yan. Saad niya, sino ang mamamatay, sino ang mabubuhay, walang nakakaalam. Kahit sa Beiming Profound Palace Sanctuary, pare-pareho lang, survival of the strongest. Biglang napaisip ang lalaki, binasa ni Yunxiao ang alaala nito. Napabulalas na lang siya sa kanyang sarili na ito ay isang baliw. Hindi lang siya malakas, may mind reading o soul reading ability pa. Habang akala ng lalaki matatapos na, biglang sumabog ang aura sa lupa. May umiikot na energy. Parang ritual. Si Li Yunxiao tahimik lang pinapanood. Agad na pinaslang pa ang isa na kasamahan ng Young Master. Walang iniwan na saksi. Lalong natakot ang lalaki sa nakita. Sa isip niya na ang dalawang ito ay mga baliw. Nagsusumamo siya na hayaan siyang makatakas at wala siyang sasabihin na anuman. Pero kalmado lang si Li Yunxiao, parang wala lang nangyayari. Saad nito, mas magaling magtago ng sikreto ang mga patay. Dagdag pa nito, dahil naglakas loob akong patayin sa harap mo ang mga tao mula sa Red Moon City, pati na ang mga tao sa Beiming Profound Palace, kailanman ay hindi ko binalak na paalisin ka ng buhay. Desperado na ang lalaki para mabuhay lang. Agad siyang nagpahayag na galing siya sa sanctuary. Ang sanctuary ay ang pinakamataas na authority sa mundo. Kahit sino pa ito, wala siyang laban sa kanya. Naramdaman ng lalaki, patay siya kung wala siyang gagawin. Kaya inilabas niya ang kanyang huling baraha. Sinabi niya, kaya niyang tumakas, hindi siya mapipigilan. Pero may kapalit, malakas na damage sa katawan, hindi agad makaka-recover. Nag-iba ang postura niya. Yumuko, kumurba ang katawan na parang hayop, lumabas ang kakaibang aura. Agad napansin ni Li Yunxiao ang postura ng lalaki. Ito ang posture ng Tyrant Body Tempering Art. Isa itong ancient body cultivation technique at hindi pangkaraniwan. Nagbago ang anyo ng lalaki, nagkulay pula ang katawan, lumabas ang markings, lumaki at naging halimaw, parang Giant Demon Ape. Hindi na ito tao, kundi halimaw na. Agad nasambit ni Li Yunxiao ang salitang Yao Transformation. Sa harap ni Li Yunxiao ang halimaw na Ancient Yao Ape. Naglabas ito ng napakalakas na pulang aura. Hindi na ito basta kalaban, parang nilalang na galing sa sinaunang panahon. Sa pagsusuri ni Li Yunxiao, hindi ito simpleng Yao Transformation. Mas mataas ang level at may pressure na parang gayng sa primordial era. Agad na itinaas ni Li Yunxiao ang kanyang weapon. Naglabas ng blue lightning energy. Umiikot ang enerhiya sa taas na parang bumubuo ng isang energy sphere. Agad na nagbanggaan ang Red Beast Power at ang Blue Lightning Force ni Li Yunxiao. Sumabog ang paligid at nagkaroon ng massive shockwave. Parang nasira ang space mismo. Hindi na normal na laban, parang world-level impact. Sumugod muli ang beast, galit na galit, bukas ang bibig, handang lamunin si Li Yunxiao. Sa halip na umatras, naglabas ito ng golden lightning aura. Nag-focus ang lakas sa katawan niya. Nagbanggaan ulit ang enerhiya. Lumabas ang malakas na pagsabog, nagliyab ang paligid at nagkalat ang shockwaves. Halos hindi na makita kung sino ang nanalo sa unang tingin. Pagkatapos ng pagsabog ay agad na nasilayan ng malinaw si Li Yunxiao, dahan-dahan bumababa sa lupa. Sa isip ni Li Yunxiao, winasak nito ang kawalan at tumakas. Dagdag pa nito, maliban na lang kung pakakawalan ko ang dalawa kong alagad, wala na talagang magandang paraan para mapanatili rito si Wenlin. Gayunpaman, nandito si Luo Qingyan, kaya mas mabuting huwag muna magbunyag ng iba pa. Napansin niya na sobrang laki ng commotion. Siguradong may paparating na mga tao. Posibleng dumating ang Red Moon City Forces, kaya minungkahi niya na umalis sila agad. Masyadong malaki ang nangyari. Baka paparating na ang kalaban at delikado na manatili. Agad naman nagtanong si Luo Qingyun kung saan sila pupunta. Sinagot siya ni Yunxiao, kahit saan muna at magkita na lang ulit sa Clear Bright Moon Pavilion pagdating ng 2 araw. Pero biglang nagsabi si Yunxiao, andyan na sila, maghiwalay tayo. Habang papatakas na sina Li Yunxiao ay may biglang boses sa itaas. Tatakas kayo matapos ang gulo? Isang grupo ng cultivators ang dumating, nakalutang sa hangin, halatang hinahabol sila. Pinag-uusapan nila ang nangyari.
Napansin nilang may ginamit na escape technique at posibleng katulad ng body incarnating lightning. Naisip nila na hindi ordinaryong kalaban ang tumakas. Agad naman nagbigay utos ang leader na hanapin ang lugar. Tingnan kung may natirang bakas at sumunod naman ang mga tauhan. Samantala sa Ice Cube's organization courtyard, makikita ang ilang miyembro pagod, sugatan at demoralized. Nag-usap sila patungkol sa marami nilang misyon, malaki man o maliit pero halos lahat ay failed. Maliban sa isang misyon, yung pagkidnap ng isang magandang babae para sa goddess. May bago silang impormasyon na may nakakita daw sa maid sa courtyard ng boss. Pero hindi malinaw kung totoo ba. Nakalaya ba siya o may mas malalim na sikreto? Sa kalagitnaan ng kanilang kwentuhan ay mula sa itaas ay may isang malakas na aura ang dumating. Napatingin ang lahat sa langit. May lumulutang na flying carriage at ang lahat ay nagulat. Mula sa itaas may bumagsak na tao, malakas ang dating at mukhang mataas ang status. Napasigaw ang isang tauhan, si Sister Xiaomei, biglang nataranta ang lahat. Bilis, ipaalam kay Big Brother Xinghua. Pagdating niya ay basag ang paligid, malakas ang aura. May nagsabi pa na bakit siya mismo ang pumunta. Seryoso ang sitwasyon. Agad siyang nag-utos na lumabas silang lahat. May nagtangkang magpaliwanag. Nabigo ang misyon. Hindi nila nahanap ang weight loss grass para sa goddess. Pero hindi nakinig si Xiaomei. Agad nitong pahayag. Sinabi ko nang umalis kayo. Hindi nyo ba narinig? Biglang naglabas si Xiaomei ng enerhiya. May golden formation. Mukhang may pinipigilan o pinoprotektahan. May nagsalita at nagsabi na sumama sila sa kanya. May importanteng gagawin si Xiaomei. Biglang naging alert ni Xiaomei at nagtanong, "Sino ang nag-imbita sa akin dito? Lumabas ka?" Ramdam niya na may ibang tao sa loob. Dagdag pa nito na dumating siya tulad ng napag-usapan. Biglang nakita ni Xiaomei ang isang maliit na babae. "Miss Romei, muli tayong nagkita." Nagulat si Xiaomei. Agad sad nito, "Dinala ko ang pinakagusto mo na may halong panunukso."